Noong May 3, 1946, naramdaman ng bilanggo na si Willie Francis ang humigit kumulang 2,000 volts ng kuryente na dumaloy sa kanyang katawan habang siya ay isinasailalim sa execution sa electric chair. Pero himalang nakaligtas siya at ang sumunod na nangyari ay talagang hindi ka panipaniwala. Narito ang 10 kwento ng mga bilanggo na laban sa lahat ng posibilidad, nakaligtas sa sarili nilang execution at ang nakakagulat na detalye ng nangyari pagkatapos. Number 10, Kenneth Smith. Court documents say convicted killer Kenneth Smith remained strapped to a gurney for hours. Attorneys say that he was repeatedly jabbed with needles in his arms and hands. Noong November 17, 2022, dinala ang Amerikanong mamamatay tao na si Kenneth Smith sa death chamber para sa kanyang execution, kahit pa may malinaw na utos mula sa isa sa pinakamataas na hukuman ng bansa na ipatigil muna ang proseso. Si Smith ay isang hired killer noong 80s. Inupahan siya ng isang preacher na si Charles Sennett Sr. upang kitilin ang sarili nitong asawa na si Elizabeth Sennett. Malaki ang utang ni Charles noon, kaya naisipan niyang ipakitil ang kanyang asawa para makuha ang life insurance. Binayaran niya si Smith at ang isa pang lalaki na si John Forrest Parker ng tig $1,000 para gawin ang krimen. Pero hindi natuloy ang plano gaya ng inaasahan. Nahuli si Smith at kalaunan ay hinatulan ng kamatayan. Tumagal siya ng 33 taon sa death row bago tuluyang itinakda ang petsa ng kanyang execution. Ngunit sa mismong araw ng execution, hindi mahanap ng 3 tauhan na mag-i-inject ng lethal drugs ang maayos na ugat para sa e-buff. Paulit-ulit nilang tinusok ang kanyang braso habang siya ay sumisigaw at nagmamakaawang tumigil na sila. Sa isang punto, tinusok pa nila ang kanyang kalamnan na lalong nagdulot ng matinding sakit. Ayon mismo kay Smith, nang wala silang makitang ugat na pwedeng gamitin, inutusan nila ang mga gwardiya na baliktarin ang gurney para ang mga paa ko ay nakaturo sa kisame habang ang ulo ko ay nakayuko sa sahig, parang isang baligtad na pagpapako sa krus. Napinsala na raw ang kanilang mga face mask at kalaunan ay tinusok pa nila ang kanyang collarbone. Sinubukan nilang maglagay ng central line IV sa subclavian artery. Matapos ang halos 4 na oras ng walang tigil na pagtatangkang iturok ang gamot, ibinalik na lamang siya sa kanyang selda bilang pagsunod sa naunang utos ng korte na ihinto ang execution. Inilarawan ng kanyang mga abogado ang kanyang pinagdaanan bilang isang nakakagimbal at traumatikong karanasan at siguradong marami ang sasang-ayon dito. Pero kahit gaano pa yon kalala, mas lalo pa itong lalala para kay Smith. Dahil nakaisip ang US ng panibagong paraan para siya ay kitilin gamit ang nitrogen. Noong August 26, 2023, nagpasya ang estado ng Alabama na isagawa ang kanyang execution sa pamamagitan ng nitrogen hypoxia. Ang paraang ito ay hindi pa kailanman nagamit noon. Pero dahil ilang beses nang nakatakas si Smith sa kamatayan, naniniwala silang ito na ang tanging paraan para tuluyan siyang makitil. Ang kailangan lang niyang gawin ay malanghap ang gas na iyon at doon na matatapos ang lahat. Pero ang tanong, makakatakas pa kaya siya sa kamatayan sa pagkakataong ito? Sa tingin ko, hindi na. Number 9, Rommel Broom. Noong September 15, 2009, ang convicted murderer at rapist na si Rommel Broom ay nakatakdang isailalim sa execution sa pamamagitan ng lethal injection sa estado ng Ohio. Pero may nangyaring hindi inaasahan, nagkaproblema ang mga executioner. Isang problema na naging dahilan kung bakit hindi nila natuloy ang pagkitil kay Broom sa araw na iyon. Bago lumipat sa Ohio, sa edad na 5 kasama ang kanyang ina. Pagdating sa Ohio, napasama siya sa maling mga tao, mga impluensyang tuluyang nagbago sa direksyon ng kanyang buhay. Ang una niyang naitalang krimen ay noong 1974, kung saan ninanakawan niya ang mga motorista ng kanilang sasakyan sa mga highway. Pero hindi doon nagtapos ang lahat, mas lumala pa ito. Nagsimula siyang maminsala ng mga babae. At sa ilang pagkakataon, kinikitil pa ang mga ito. Ngunit ang kasong tuluyang nagdala sa kanya sa death penalty ay ang pagdukot, paggawa ng di magandang bagay sa babae at pagkitil sa isang dalagitang nagngangalang Trina Middleton. Inagaw niya si Trina habang naglalakad pa uwi kasama ang dalawa nitong kaibigan mula sa isang football game sa East Cleveland, Ohio. Kalaunan, nahuli si Broom matapos patunayan ng DNA test ang kanyang pagkakasangkot sa krimen. Siya ay napatunayang guilty at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Pero ironic, doon pa lang nagsimula ang kanyang kakaibang kwento.
Sa loob ng halos 2 oras ng kanyang execution, hindi mahanap ng mga executioner ang tamang ugat para sa IV na gagamitin sa pag-inject ng lethal drugs. Paulit-ulit siyang tinusok ng karayom at bawat tusok matinding sakit ang dulot. Dahil sa sobrang hirap ng proseso, napilitan ang gobyerno ng Ohio na ihinto ang execution. Una, ipinagpaliban lang ito ng 1 linggo, pero ang 1 linggong iyon, naging mga taon. Patuloy na lumaban ang kanyang mga abogado para sa appeal. Maging si Broom mismo ay nagsulat pa ng libro tungkol sa kanyang nakakagimbal na karanasan noong araw na iyon. Matapos niyang makaligtas sa kanyang execution noong 2009, muli siyang itinakdang isailalim sa execution noong March 16, 2022. Pero bago pa man iyon mangyari, noong December 20, 2020, nakitil si Ramel Broom dahil sa komplikasyon ng COVID. Bagamat tuluyan siyang pumanaw habang nasa death row, masasabi na rin na sa isang paraan, nalampasan niya ang kamatayan at mas matagal siyang nabuhay kaysa sa itinakda ng gobyerno para sa kanya. Number 7, John Lee. Noong February 23, 1885, 3 beses sinubukang kitilin si John Lee at lahat ay pumalya. Ipinanganak si John Lee noong August 15, 1864 sa England. Sa edad na 21, siya ay nahatulan sa pagkitil sa kanyang amo na si Emma Case. Ang pangunahing ebidensya laban sa kanya, siya lamang ang lalaking naroon sa bahay noong gabing naganap ang krimen, kasama ang kanyang dating criminal record at ilang sugat sa kanyang braso. Pero iginiit ni Lee ang kanyang inosente. Sa kabila nito, hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng execution. Dumating ang araw ng kanyang execution, isinabit ang lubid sa kanyang leeg, tinakpan ang kanyang ulo, at hinila ng executioner ang lever para bumukas ang trapdoor. Pero hindi ito gumana, paulit-ulit niyang sinubukan, pero wala pa ring nangyari. Isa itong napakalaking kahihiyan para sa lahat ng sangkot. Kaya napilitan ang medical examiner na ipatigil muna ang execution. Ibinalik si Lee sa kanyang selda habang sinusuri ang mekanismo at nakakagulat. Perpekto itong gumana sa testing, pero sa tuwing si Lee na ang nakatayo sa ibabaw nito, ayaw bumukas ng trapdoor. Sa buong pangyayaring iyon, kalmado lang si Lee. Sinabi pa niya na ang kanyang pananampalataya sa Diyos ang magliligtas sa kanya. At ano nga ba ang nangyari pagkatapos? Kalaunan, binago ng hukom ang kanyang parusa mula kamatayan tungo sa habambuhay na pagkakakulong. Pero matapos ang maraming apela at bagong ebidensyang lumabas na posibleng hindi lang siya ang lalaking nasa bahay noong gabi ng krimen, napatunayang inosente si John Lee. Kaya marahil may kakaibang puwersa nga ang nagligtas sa kanya noong araw na yon. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung ano talaga ang nangyari. At isa pang misteryo ay kung ano ang nangyari sa kanya matapos siyang palayain noong 1907. May mga nagsasabing namatay siya sa Tavistock Workhouse noong World War II. Habang ang iba naman ay naniniwalang lumipat siya sa Amerika, naging lecturer at namatay sa Milwaukee noong 2009. Ano man ang totoo, isa lang ang sigurado, makikilala si John Lee bilang ang lalaking hindi nila makitil. Number 6, Anne Green. Noong December 14, 1650, isang English domestic servant na si Anne Green ang kinitil dahil sa akusasyong infanticide, ang sinadyang pagkitil sa isang sanggol. Isang napakatandang kwento, pero hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin dahil sa kakaiba nitong pangyayari. Ipinanganak si Anne noong 1628. Nagtrabaho siya bilang kasambahay sa bahay ni Sir Thomas Red, isang Justice of the Peace sa Oxfordshire, England. Habang naroon, siya ay nabuntis matapos siyang akitin ng apo ni Sir Thomas na si Geoffrey Reed. Pagkalipas ng 17 linggo, nakunan siya. Sinubukan niyang itago ang labi ng fetus, pero kalaunan, natuklasan ito at siya ay inakusahan ng krimen. Hinulaan mo na siguro ang sumunod, siya ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng execution. Pero dito nagkaroon ng matinding twist ang kwento. Si Anne ay isinabit sa Oxford Castle sa loob ng 30 minuto. At nang ipagpalagay na wala na siya, ibinaba ang kanyang katawan, inilagay sa kabaong, at ibinigay sa mga doktor sa University of Oxford para sa dissection. Pero, ang hindi nila alam, buhay pa siya. Sa loob ng 24 na oras, siya ay nasa loob ng kabaong, walang pagkain, halos walang hangin, at walang tubig. Hanggang sa isang doktor ang nagtangkang hiwain ang kanyang katawan at napansin na may pulso pa siya. Isipin mo ang gulat ng doktor nang biglang gumalaw ang katawan ni Anne. Agad siyang ginamot kasama ang iba pang mga doktor at makalipas ang ilang oras, nakakapagsalita na siya
at nakakagalaw na rin. 3 araw matapos ang kanyang execution, namatay si Sir Thomas, ang taong may kapangyarihang tutulan ang kanyang pardon. Dahil dito, walang pumigil sa kanyang paglaya. Bagamat may ilang nagprotesta at gustong ipaulit ang kanyang execution, hindi ito natuloy. Pinalaya si Anne Green bilang isang malayang tao. At tulad ng inaasahan ng marami, naniniwala ang ilan na may divine intervention na nangyari. Sa huli, namuhay siya ng maayos, nag-asawa, nagkaroon ng 3 anak, at namatay noong 1659. Number 5, Willie Francis. Nakakita na tayo ng mga taong nakaligtas sa lethal injection, pero ang makaligtas sa electric chair, parang imposible. Pero may isang African-American na si Willie Francis na nagawang lampasan iyon. Noong 1946, siya ay isinailalim sa execution gamit ang electric chair at himalang nakaligtas. 2 taon bago iyon, isang pharmacist sa St. Martinville, Louisiana na si Andrew Thomas ang pinaputukan at nakitil. Ayon sa mga ulat, si Thomas ay inaakusahan ng pang-aabuso sa mga batang lalaki sa kanilang lugar. Kaya maraming naniniwala na si Francis ay isa sa kanyang mga naging biktima. Nanatiling hindi nalulutas ang kaso sa loob ng 9 na buwan. Hanggang sa August 1945, inaresto si Willie Francis bilang pangunahing suspect. Ayon sa pulisya, nasa kanya raw ang wallet ni Thomas, pero walang ebidensya na ipinakita sa korte para patunayan ito. Bukod pa rito, ang sandata at bala na ginamit sa krimen ay tumugma pa nga sa pag-aari ng Deputy Sheriff ng St. Martinville na si August Fusilier. Kaya ang tanong, saan nga ba talaga nasangkot si Francis? Ang sagot, parang wala. Walang matibay na ebidensya laban sa kanya, maliban sa 2 written confession na pinaniniwalaang sapilitan lamang. At sa mismong paglilitis, ang mga abogado na itinalaga ng korte para ipagtanggol siya ay halos walang ginawa. Walang pagtutol, walang testigo at walang malinaw na depensa. 2 araw pa lang mula nang magsimula ang kanyang trial, napatunayang guilty si Francis ng isang hurado na binubuo ng 12 puting miyembro. At kahit siya ay menor de edad, hinulaan ng hukom ang kanyang kapalaran, kamatayan. Noong Mayo 3, 1946, isinagawa ang kanyang execution. Pero sa isang hindi kapanipaniwalang pangyayari, nakaligtas siya sa electric chair. Kalaunan, napag-alaman na mali ang pagkakasetup ng portable electric chair at ang prison guard na nag-ayos nito ay lasing pa. Kaya hindi naging maayos ang daloy ng kuryente. Matapos ang insidenteng iyon, isang abogado na si Bertrand de Blanc ang tumulong sa kaso ni Francis. Sinubukan niyang kumbinsihin ang Supreme Court na baliktarin ang hatol. Naglahad pa siya ng mga bagong detalye tulad ng pagkawala ng sandata, bala, at maging ang katawan ni Andrew Thomas ilang araw bago ang trial. Malinaw na may kahina-hinalang nangyayari at posibleng pinagbintangan lamang si Francis. Pero sa kabila ng lahat, tinanggihan ng US Supreme Court ang appeal. Noong Mayo 9, 1947, muling ibinalik si Willie Francis sa electric chair. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaligtas. Bago siya mamatay, sinabi niya sa isang reporter, "Pupunta ako sa Panginoon suot ang aking Sunday pants at Sunday heart." Isang kaso na hanggang ngayon ay nakakapanghina ng loob isipin na ang isang tao ay nakaligtas sa libu-libong volts ng kuryente pero hindi nakaligtas sa sistema. Number 4, Alan Eugene Miller. Sa puntong ito, parang dapat nang ipagbawal ng estado ng Alabama ang lethal injection dahil tila hindi nila ito magawang tama. At sa kaso ni Alan Eugene Miller, muntik na siyang mamatay, hindi dahil sa lethal drugs, kundi dahil sa paulit-ulit na pagtusok ng karayom sa kanyang katawan. Noong September 22, 2022, nakatakdang isagawa ang kanyang execution sa pamamagitan ng lethal injection. Hinahatulan siya dahil sa pagkitil sa 3 tao, sina Lee Holbrooks, Christopher Scott Yancey at Terry Jarvis noong 1999 sa gitna ng isang delusional episode. Pero sa araw ng execution, nagkaroon muli ng problema. Hindi mahanap ng mga executioner ang tamang ugat para sa EV. Paulit-ulit nilang tinusok ang kanyang mga braso, kamay at paa. Mahigit 1 oras at kalahati na ang lumipas, wala pa rin silang makuhang linya. Sa desperasyon, halos walang tigil nilang tinusok ang kanyang laman, umaasang makakakita ng ugat. Nararamdaman ni Miller ang bawat tusok, bawat sakit, bawat pagpasok ng karayom sa kanyang balat. Matapos ang halos 2 oras, itinali siya sa gurney, itinayo ito ng patayo habang may pinsala ang kanyang mga kamay at paa.
At pagkatapos, iniwan siya sa execution chamber para makitil. Pero makalipas ang halos 30 minuto, ibinalik siya, tinahi ang kanyang mga pinsala at dinala sa kanyang selda. Nakaligtas siya. Ngayon, patuloy na lumalaban ang kanyang mga abogado upang baguhin ang paraan ng kanyang execution dahil malinaw na hindi kayang isagawa ng estado ng Alabama ng maayos ang lethal injection. Ang kaso ni Miller ay isa na namang patunay, pangatlo sa loob lamang ng 4 na taon, na pumalpak ang ganitong uri ng execution at higit sa lahat, hindi na niya kayang pagdaanan muli ang trauma at sakit na naranasan niya. Sa ngayon, si Alan Eugene Miller ay isa sa iilang death row inmates na buhay pa hanggang sa araw na ito. Number 3, John Smith. Kung may record para sa pinakamaraming beses na nakaligtas sa execution, malamang si John Smith ang may hawak nito. Ipinanganak noong 1661, si Smith ay isang housebreaker at petty thief sa London. Pero bago siya napunta sa krimen, nagsilbi muna siya sa Navy bilang merchantman at kalaunan sa man of war. Na-discharge siya matapos ang kilalang Battle of Vigo Bay. Pero hindi nagtagal, sumali siya bilang sundalo kung saan napasama siya sa maling mga tao na tuluyang nagtulak sa kanya sa buhay ng krimen. Noong December 5, 1705, napatunayang guilty si Smith sa 2 kaso at hinatulan ng kamatayan. Sa una, tila wala siyang pakialam. Pero nang dumating ang araw ng kanyang execution, nagkagulo ang kanyang pamilya. Ginawa nila ang lahat para mabawasan ang paghihirap niya. At matapos siyang nakasabit sa loob ng halos 15 minuto at hindi pa rin namamatay, ibinaba siya at dinala sa isang bahay para magpagaling. Noong February 2076, binigyan siya ng parol dahil sa traumang kanyang naranasan. Pero dito pa lang nagsimulang maging mas kakaiba ang kwento. Matapos makalaya, bumalik siya sa dati niyang gawain. Pagnanakaw, muli siyang nahuli, pero dahil sa komplikasyon ng kanyang kaso at sa nauna niyang hatol, nakalusot siya at walang karagdagang parusa. Pero hindi pa rin siya nagbago. Sa ikatlong pagkakataon, muli siyang naaresto dahil sa housebreaking at tila malinaw na kailangan na talaga siyang ipakitil. Pero isang araw bago ang kanyang trial, namatay ang prosecutor at muli nakalaya si John Smith. Isang tao na tila sinusundan ng swerte at ang nakakagulat na hindi pa doon natatapos iyon. Noong May 17, 1727, nahuli ang 66 years old na si John Smith habang sinusubukang magnakaw ng padlock kasama ang isang kaibigan. Nakatakas ang kanyang kasama, pero siya ay nahuli na patunayang sinusubukan niyang pasukin ang isang warehouse. At dito, natanggap niya ang kanyang ikatlong hatol, penal transportation papuntang Virginia, US. Nakiusap si Smith na pisikal na parusa na lang ang ibigay sa kanya. Pero tinanggihan ito. Sa huli, ipinatapon siya palayo sa lungsod, iniwan ang kanyang pamilya. At mula noon, wala nang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Pero kung pagbabasehan ang kanyang kwento, umaasa tayong sinamahan pa rin siya ng kanyang kakaibang swerte. Number 2, Joseph Samuel. Noong 1795, isang German na si Joseph Samuel ang nahatulan at ipinatapon sa penal colony ng Britain. Pero may ginawa siyang hindi inaasahan na tuluyang nagdala sa kanya sa death penalty. Sa panahong iyon, may penal settlement ang Britain sa Sydney. Si Samuel at ang ilang bilanggo ay nakatakas mula roon at nagbalik. Pagkatapos ng kanilang pagtakas, ninakawan nila ang bahay ng isang mayamang babae at sa proseso nakitil ang pulis na nagbabantay dito. Dahil sa bigat ng krimen, agad silang hinanap at nahuli ng mga autoridad. Sa paglilitis, partikular na itinuro ng babae si Samuel bilang salarin. Inamin niya ang pagnanakaw, pero itinanggi ang pagkitil. Sa kabila nito, siya lang ang nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng execution. Noong September 26, 1803, isinagawa ang kanyang execution. Ang lubid na ginamit ay kayang magbuhat ng hanggang 450 kilo, sapat para kumitil ng tao. Pero habang unti-unting nakikitil ang ibang bilanggo, ang lubid ni Samuel ay naputol. Bumagsak siya sa lupa. Mabilis na kumuha ng panibagong lubid ang executioner at sinubukang muli. Pero nang alisin ang kariton sa ilalim ng kanyang paa, lumuwag ang buhol at muli siyang bumagsak. Nalilito na ang executioner. Sigurado siyang maayos ang pagkakatali. Pero ano nga ba ang nangyayari? Sa puntong iyon, napinsala na si Samuel, lalo na sa kanyang paa, pero hindi pa rin tumigil ang executioner. Muling inihanda ang lubid, mahigpit na itinali, at muling isinagawa ang execution. Pero sa ikatlong pagkakataon,
bumigay na naman ang lubid at bumagsak siya sa lupa. Sa pagkakataong ito, nagwala ang mga taong nanunood. Nagsisigawan sila, pinapalaya na si Samuel. Dahil sa kaguluhan, napilitan ang chief policeman na ipagpaliban ang execution hanggang dumating ang gobernador. Nang suriin ang mga lubid na walang sinyales ng pagkasira o pagputol, at dahil ang ibang bilanggo ay nakitil gamit ang parehong lubid, napagpasyahan ng gobernador na marahil ito ay isang senyales mula sa Diyos na hindi dapat makitil si Joseph Samuel at ang kanyang hatol ay binago mula kamatayan hanggang habambuhay na pagkakakulong. Number 1, Wenceslao Mogel. At para sa huli, isang kwento na siguradong kakapit ka hanggang dulo. Ipinanganak noong November 1, 1896, si Wesley Miguel ay isang sundalong Meksikano sa ilalim ni Army General Francisco Banova. Pero nang sumiklab ang Mexican Revolution, siya ay nahuli at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Isa ito sa pinakamalupit na paraan ng execution. Pero sa hindi kapanipaniwalang pangyayari, nakaligtas siya. Sa araw ng kanyang execution, tinamaan siya ng 8 hanggang 9 na bala sa kanyang katawan. At para masigurong wala na siya, tinamaan pa siya ng isang huling bala sa ulo. Pero matapos ang lahat na pagtanto ni Miguel na buhay pa siya. At sa halip na gumalaw, nagkunwari siyang wala na para hindi na siya muling barilin. Nang ibaba ang kanyang katawan, sa gitna ng dilim ng gabi, dahan-dahan siyang gumapang palayo. Hanggang makarating siya sa Church of St. James the Apostle na 3 block lamang ang layo. Doon siya natagpuan ng isang miyembro ng simbahan na agad siyang dinala sa kanyang tahanan at inalagaan hanggang siya ay gumaling. Maaaring naiwan siya ng permanenteng peklat at tuluyang nabago ang kanyang itsura. Pero isang bagay ang sigurado, siya ay nakaligtas. Sa lahat ng kwentong ito, makikita natin na ang pagitan ng buhay at kamatayan ay minsan napakanipis. At kahit gaano pa ka-final ang isang hatol, may mga pagkakataong pumapalya ang sistema. Pero tandaan, ang lahat ng impormasyong ito ay base sa iba't ibang sources at ulat mula sa internet at mga eksperto. Kaya ikaw, ano sa tingin mo? Swerte lang ba ang lahat ng ito o may mas malalim pang dahilan? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Noel Polo TV. Dito sa channel na ito, siya sa atin natin at alamin ang mga kwentong hindi mo pa naririnig.